Ito ang huling hiling ko, Claudine. Huwag ang perang pampalibing ni Ina. Ngunit isang mapait na tawa lang ang sagot niya habang bitbit ang maleta. Sa harap ng malamig na bangkay ng kanyang ina, iniwan ni Renz ang lahat. Ang dangal, ang pag-ibig, at ang huling sentimo. Habang siya ay nanginginig sa gutom sa ilalim ng ulan, ang asawa niya ay nasa bisig na ng isang bilyonaryo. Pero ang tadhana, marunong lumingon. Sa isang iglap, ang dating basura sa paningin nila, hawak na ang 750 milyong piso. Magmamakaawa ka ba sa taong tinapon mo na parang dumi? O huli na ang lahat para sa isang patawad? Huwag mo na akong dramahan, Renz. I'm leaving you, and I already took the money. Kinuha ko na ang 50,000 sa cabinet, dahil mas kailangan ko yon para sa bagong buhay ko kasama si Leandro. Kaysa naman ipanggawa mo lang ng puntod para sa nanay mong patay na. Ang mga salitang iyon ni Claudine ay parang mga talim na humiwa sa mahalumigmig na hangin sa loob ng kanilang maliit at tumutulong apartment. Nakatayo si Ren sa gitna ng silid. Basang-basa ang kanyang suot na lumang barong mula sa libing ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap-yakap ang maliit na seramikong garapon. Ang huling labi ng kanyang mahal na ina nakadarating lang mula sa krematoryo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Renz. Ang kanyang mga mata, na namumula dahil sa puyat at pagdadalamhati, ay pilit na tinititigan ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Si Claudine ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling maleta, suot ang isang pulang damit na halatang bago at hindi nababagay sa amoy ng kahirapan sa loob ng kanilang bahay. Claudine, pakiusap. Pera ni inay iyon. Pinag-ipunan ko iyon ng 3 taon habang nagdadeliver ng mga package sa ilalim ng init at ulan. Iyon na lang ang natitira para mabigyan ko siya ng maayos na himlayan. Ang pakiusap ni Renz. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang ng pagsusumamo. Isang mapait at nakakalokong tawa ang isinagot ni Claudine habang isinasara ang zipper ng kanyang bag. Hinarap niya si Renz nang may pandidiri sa kanyang mga mata. Look at you, Renz. Amoy usok ka, amoy pawis, at mukhang basahan. Akala mo ba sapat na ang pag-ibig mo? Pinakasalan kita dahil akala ko magiging maayos ang buhay natin. Pero anong binigay mo sa akin? Isang kwartong butas ang bubong at 3 beses na pagkain ng tuyo sa isang araw? Leandro can give me the world. He makes me feel like a queen. Hindi katulad mo na laging pagod at walang pera. Humakbang pasulong si Renz, akmang hahawakan ng braso ng asawa. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Claudine. Dahil sa panghihina ng kanyang katawan, nawala ng balanse si Renz. Sa halip na ang sarili ang protektahan, mas hinigpitan niya ang yakap sa garapo ng abo ng kanyang ina, habang bumabagsak siya sa matigas at malamig na semento. Huwag mo akong hawakan! Baka mahawa pa ako sa kamalasan mo! Ang bulyaw ni Claudine habang tinitingnan ang kanyang asawang nakaluhod sa sahig. Gaslighting me won't work anymore, Renz. Huwag mong isisi sa akin kung bakit ako aalis. Isisi mo sa sarili mo dahil wala kang pangarap. Kasalanan mo kung bakit namatay ang nanay mo sa hirap at hindi ko hahayaang mangyari iyon sa akin. Nanigas ang buong katawan ni Renz sa narinig. Ang bawat salita ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang katinuan. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib, na tila may malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang amoy ng basang semento at ang lamig ng ulan sa labas ay tila lalong nagpatingkad sa kawalan ng pag-asa. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata, dahil tila natuyo na ang lahat ng pait sa kanyang sistema. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa bawat hakbang ng sapatos ni Claudine palabas ng pinto. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Renz ang bawat butil ng abo sa loob ng garapon, na tila sumasama sa kanyang panginginig. Sa huling pagkakataon,
Lumingon si Claudine sa pintuan, hindi para magpaalam, kundi para mag-iwan ng huling sipas sa kanyang nadurog na danggal. Don't bother looking for me. Leandro is waiting downstairs with his car. At yung huling 50,000? Consider that as my payment for the wasted years I spent with a loser like you. Bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagpasok ng malakas na ihip ng hangin na nagpalamig sa basang katawan ni Renz. Narinig niya ang tunog ng isang marangyang sasakyan na unti-unting lumalayo, hanggang sa tanging ang patak ng ulan sa butas na bubong na lamang ang natira. Nakaluhod pa rin siya. Yakap ang huling alaala ng kanyang ina. Mag-isa sa gitna ng kadiliman ng silid na dati nilang tinawag na tahanan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ng buong buo ay tila naging isang malaking kasalanan? Sapat na ba ang ginto para burahin ang lahat ng pinagsamahan? O sadyang ang puso ng tao ay mas madaling mabulag sa kinang ng pera kaysa sa ningas ng tunay na katapatan? Walang tigil ang pagbuhos ng malamig na ulan sa buong Maynila. Tila nakikisimpatya sa isang pusong tuluyan ang nawala ng tahanan at pag-asa. Naglakad si Renz ng walang tiyak na destinasyon. Ang kanyang mga paang nakabalot sa lumang sapatos ay nag-iiwan ng bakas sa maputik na kalsada. Yakap-yakap pa rin niya nang mahigpit ang garapon ng kanyang ina. Pinoprotektahan ito mula sa pananalasa ng bagyo, kahit na ang sarili niyang katawan ay giniginaw at namamanhid na sa sakit. Dinala siya ng kanyang mga nanghihinang binti sa tapat ng lumang simbahan ng Quiapo, kung saan ang matataas na poste nito ay nag-aalok ng kaunting silungan para sa mga kaluluwang walang mapuntahan. Sumandal siya sa malamig na semento ng gilid ng simbahan at dahan-dahang naupo. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang kirot, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding gutom na nagpapahina sa kanyang sistema. Mula sa bulsa na kanyang basang pantalon, kinapa niya ang isang maliit na pirasa ng pandesal na natira pa sa kanyang tanghalian kahapon. Tiningnan niya ito nang may pananabik, handa na sanang isubo upang magkaroon man lang ng lakas ang kanyang tiyan. Ngunit bago pa man niya ito makagat, napansin niya ang isang pares ng maliliit na mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Isang batang lalaki na marahil ay hindi hihigit sa 6 na taong gulang ang nakatayo sa di kalayuan. Basang-basa rin ito at nakayapos sa sariling mga braso upang labanan ang lamig. Ang lalim ng tingin ng bata sa kapirasong tinapay ay pamilyar kay Renz. Ito ang uri ng tingin na nauunawaan lamang ng mga taong alam ang pakiramdam ng walang makain. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Renz ang tinapay, ngumiti ng tipid, at iniabot ito sa bata. Mabilis itong kinuha ng bata at agad na tumakbo palayo sa dilim. Wala nang natira kay Renz, kahit isang mumo. Ngunit sa kanyang puso, may isang pambihirang kapayapaan ang umuspong. Sa pag-alam na may isang kaluluwang hindi matutulog nang kumakalam ang sikmura. Iyon na yata ang huling lakas na kayang ibigay ng kanyang katawan. Nanlabo ang paningin ni Renz. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila naging mga nagkalat na bituin na mabilis na naglalaho. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng kanyang balikat sa matigas na sahig, habang ang kanyang mga bisig ay nanatiling nakapulupot sa alaala ng kanyang ina. Nabalik lamang ang diwa ni Renz nang maramdaman niya ang isang nakakapasong init sa kanyang noo at ang mabangong amoy ng mainit na sabaw ng manok na pumupuno sa hangin. Naramdaman niyang hindi na semento ang kanyang hinihigaan, kundi isang manipis, ngunit malinis na kutson. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang kisameng gawa sa kahoy na inilawan ng isang simpleng bumbilya. Sa kanyang tabi, may isang dalagang nakasuot ng simpleng puting damit, abala sa pagpiga ng maliit na bimpo sa isang palanggana ng tubig. May maamo itong mukha na kakikitaan ng labis na pag-aalala. Nang mapansin ng dalaga na nakadilat na siya, bumakas ang ginhawa sa mga mata nito. "Lola Nena, kising na po siya," ang tawag ng dalaga. Ang boses nito ay parang isang malambot na kumot na nagbibigay ng init sa malamig na gabi. "Sir, huwag po muna kayong bumangon. Sobrang taas pa rin ang lagnat ninyo. Ako nga po pala si Elena."
At kami po ng lola ko ang nakakita sa inyo sa labas ng simbahan. Mabuti na lang at hindi kayo tuluyang nilamig ng husto doon. Mula sa kusina, lumabas ang isang matandang babae na may bitbit na mangkok ng umuusok na lugaw. Si Aling Nena, ang may-ari ng maliit na karinderiya kung saan sila naroroon. Diyos ko, kung bata ka, akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo. Nanginginig ka sa taas ng lagnat mo. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Eto, humigop ka muna nitong mainit na sabaw para magkaroon ng laman yung tiyan mo. Sinubuo na ni Renz na bumangon. Ngunit binigo siya ng kanyang sariling katawan. Sa pag-ikot ng kanyang paningin, muling bumalik sa kanyang alaala ang masasakit na salita ni Claudine at ang mukha ng kanyang inang pumanaw. Sa gitna ng kanyang kahinaan, naghalo ang realidad at ang mga bangungot ng nakaraan. Tumulo ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi habang nagsimula siyang magsalita sa gitna ng matinding lagnat. Inay, patawad po. Kinuha niya ang pera natin. Inay, huwag mo akong iwan. Mag-isa na lang ako. Ang paulit-ulit na pag-iyak ni Renz, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa sa isang taong hindi na kailanman babalik. Doon ay naramdaman niya ang isang pamilyar at mapag-arugang haplos. Umupo si Elena sa gilid ng higaan, kinuha ang malinis na bimpo at marahang pinunasan ang mga luha at pawis sa mukha ni Renz. Hindi ito ang magaspang at malamig na pagtataboy na naranasan niya kanina kay Claudine. Ito ay isang pag-aalaga mula sa isang taong walang hinihinghing kapalit. Isang haplos na pumapawi sa pait ng kanyang pag-iisa. Tiningnan siya ni Elena ng may malalim na pag-unawa. Hinihimas ng galaga ang kanyang balikat upang pakalmahin ang kanyang panghinginig. Isang tahimik na pangako na sa gabing iyon, hindi siya nag-iisa. Nan medyo kumalma ang kanyang paghinga, pilit na inabot ni Renz ang lumang jacket na nakasampay sa silya sa tabi ng kama. Ito ang jacket na binili ng kanyang ina mula sa isang ukay-ukay bago ito tuluyang nagkasakit. Ang tanging gamit na pumoprotekta sa kanya sa lamig ng biyahe. Ipinasok niya ang kanyang nanginginig na kamay sa malalim na bulsa nito. Nagbabaka sakaling may bariya pa siyang naiwan upang ibayad sa kabutihan ni na Aling Nena at Elena. Ngunit hindi bariya ang nakapa ng kanyang mga daliri. Isang piraso ng nakatuping papel na medyo magaspang. Dahan-dahan niya itong inilabas. Sa ilalim ng malabong liwanag ng ilaw, tinitigan niya ang hawak. Isang lumang tiket sa loto, binili niya noong araw bago maospital ang kanyang ina at tuluyan na niyang nakalimutan dahil sa sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay. Bakit narito pa ang tiket na ito? At ano ang kapalaran na naghihintay sa likod ng 6 na numerong nakaimprenta rito? Kinabukasan, bumangon si Renz habang ang sinag ng araw ay pilit na sumisilip sa siwang ng bubungan ni na Aling Nena. Medyo mabigat pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay bahagyang naibsan dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya ni na Elena. Humingi siya ng paumanhin at nangakong babayaran ang kanilang tulong sa lalong madaling panahon, bago siya nagpaalam upang lumabas at harapin ang panibagong araw. Bit-bit ang lumang tiket na hanap niya kagabi. Naglakad siya patungo sa isang maliit at madilim na pisonet malapit sa palengke ng Quiapo. Ginamit niya ang kaisa-isang barya na natira sa kanyang bulsa upang buksan ang isang computer. Ang mabilis na pagtipa ng kanyang mga nanginghinig na daliri sa teklado ay tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang website ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Hinanap niya ang petsa kung kailan niya binili ang ticket. Ang araw bago tuluyang nawala ng malay ang kanyang ina. Bumungad sa screen ang mga numerong nanalo para sa Grand Lotto 6 sa 55. Dahan-dahan niyang inilapit ang lukot na papel sa liwanag ng monitor. Tiningnan niya ang unang numero sa screen. Siyam. Tiningnan niya ang kanyang tiket. Siyam. Napalunok siya. Ang kanyang lalamunan ay tila natutuyo sa matinding kaba. Ikalawang numero. 14. Tumugma muli. Ikatlo, 27.
Ika-4, 33. Ika-5, 41. Habang tumutugma ang bawat numero, pakiramdam ni Renz ay unti-unting humihinto ang pag-ikot ng mundo. Ang huling numero sa screen ay 50. Tinitigan niya ang huling numero sa kanyang lukot na tiket at ang kanyang mga mata ay nanlaki. 50. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa halaga ng jackpot prize. 750 milyong piso. Walang sigaw ng kagalakan. Walang pagtalon. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pagkatao ni Renz. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang leeg. Ang perang ito, ang halagang ito, ay kayang bilhin ang lahat ng ospital na nagtaboy sa kanila noon. Kayang bilhin ang lahat ng mamahaling damit at sasakyan na ipinagpalit sa kanya ni Claudine. Sa isang iglap, ang lalaking itinuring na basura kagabi ay may hawak na ngayon ng kapangyarihan na mas mataas pa sa mga taong umapak sa kanyang dangal. Agad ning isinara ang browser at pinatay ang computer, sa takot na baka may nakakita sa kanyang likuran. Ibinulsa niya ang tiket ng napakahigpit na tila ba ang buong buhay at kaluluwa niya ay nakasalalay sa maliit na kapirasong papel na iyon. Lumabas siya ng pisonet at sinalubong ang nakakapasong init ng umaga. Naglakad siya pabalik sa patio ng simbahan, hindi inalintana ang mga taong nagmamadaling dumaan sa kanyang paligid. Tumigil siya sa isang tahimik na sulok, sumandal sa pader, at dahan-dahang inilabas muli ang tiket. Tinitigan niya ito, at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagluha dahil sa sakit, tumulo ang luha ng matinding pasasalamat mula sa kanyang mga mata. Idinikit niya ang magaspang na papel sa kanyang mga labi. Ipinikit ang kanyang mga mata at bumulong sa hangin. Inay, hindi na tayo magugutom. Ngunit kasabay ng kaligayahang ito ay isang matinding takot at realisasyon. Kung malalaman ni Claudine ang tungkol dito, tiyak na gagamitin nito ang batas bilang kanyang asawa upang makuha ang kalahati ng yaman. Hindi niya hahayaang mapunta sa babaeng nagtaboy sa kanya at nagnakaw ng pera ng kanyang ina ang biyayang ito. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang mamatay ang lumang Renz sa paningin ng lahat upang makabangon ang isang bagong tao na walang sinuman ang makakakilala. Gumamit siya ng isang pampublikong telepono malapit sa plaza. Dahil sa taglay na talino na matagal nang natabunan ng kahirapan, tinawagan niya ang isa sa pinakamalaking law firm sa Makati na nakita niya sa internet kanina. Sa isang malamig at seryosong tono, ipinaalam niya na siya ang nagmamay-ari ng nanalong tiket at kailangan niya ng agarang legal na proteksyon upang manatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan kapalit ng malaking porsyento para sa kanilang serbisyo. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo si Renz sa isang malamig na sementadong bangko sa gilid ng simbahan, naghihintay. Patuloy pa rin ang pag-ikot ng mga tao sa paligid nang mapansin niya ang paghinto ng isang makinis at itim na luxury car sa tapat mismo ng kalsada. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang lalaking nakasuot ng dekalidad at pormal na kasuotan. May bitbit na itim na briefcase. Tila nagtaka ang mga dumadaan kung bakit ang isang taong mukhang nagmamay-ari ng syudad ay pupunta sa lugar ng mga pulubi. Naglakad ang lalaki patungo sa direksyon ni Renz. Nang makarating siya sa harap ng nakaupo at mukhang pulubing si Renz, hindi siya nagpakita ng pandidiri. Sa halip, inayos ng lalaki ang kanyang panloob na damit, bahagyang yumuko ng may buong paggalang, at nagsalita sa boses na puno ng propesyonalismo. Mr. Villamor? Ako po si Attorney Morales. Nakahanda na po ang mga papeles para sa bago ninyong buhay. Saan po natin gustong magsimula? Sa kaitasan ng isang eksklusibong penthouse sa Bonifacio, Global City, malayo sa putik at amoy ng Quiapo, nakatayo si Claudine sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sa kisame. Hawak niya sa isang kamay ang isang kupita ng mamahaling alak, habang ang kabilang kamay ay masuyong humahaplos sa makinis na balat
ng bago niyang pulang bag. Ang bag na yon ang naging kapalit ng huling 50,000 piso ni Renz. Ang halagang dapat sana ay magbibigay ng maayos na himlayan sa isang inang pumanaw. Sa isip ni Claudine, wala siyang ginawang masama. Para sa kanya, iyon ay maliit na kabayaran lamang sa mga taon ng pagtitiis niya sa amoy ng pawis at usok ng asawang walang naibigay kundi kahirapan. Bumukas ang malaking pintuan ng penthouse at pumasok ang kanyang ina na si Aling Susan. Nanlalaki ang mga mata ng matanda habang patingin-tingin sa mga mamahaling muebles at naglalakihang chandelier na nagpapakinang sa buong silid. Agad itong lumapit sa anak at mahigpit na yumakap. Tila ba isang reyna ang kanyang kaharap? "Diyos ko anak, parang nasa langit na tayo rito." Ang masayang bungad ni Aling Susan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. "Sabi ko na nga ba at hindi ka nagkamali ng piniling lalaki? Tingnan mo naman, dati-rate, pinapaypayan mo lang ang sarili mo ng karton kapag mainit sa bahay ninyo ni Renz. Ngayon, aircon pa lang, amoy mayaman na." Bumiti ng ubod ng tamis si Claudine, sabay inom ng kanyang alak. "Tama ka, ma. I deserve this life. Kung nagtiyaga ako sa lalaking yun, baka hanggang ngayon ay nakapila pa rin ako sa rasyon ng bigas. Mabuti na lang at naging matalino ako." Umirap si Aling Susan habang hinahagod ang kanyang buhok. "Naku, mabuti nga iniwan mo na ang hampas lupang yon. Panigurado, baka namatay na sa gutom yon sa gilid-gilid o kaya'y inuud na sa kangkungan kasama ng abo ng nanay niya. Isipin mo, pati pampalibing walang mailabas. Buti na lang nakuha mo yung 50,000. At least may pakinabang din ang nanay niyang matanda bago namatay." Pareho silang humalakak. Isang tunog na kakikitaan ng kawalan ng konsensya at awa. Sa kanilang mundo, ang pagiging mahirap ay isang sumpa na karapat-dapat lamang kutyain, at ang pagyapak sa ibang tao ay isang katanggap-tanggap na paraan para makaahon. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang nahinto nang maramdaman nila ang pagbukas ng pinto mula sa master bedroom. Lumabas si Leandro, nakasuot ng bathrobe at may sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Wala ang mainit na ngiti na madalas niyang ipinapakita kay Claudine noong nililigawan niya pa lamang ito. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng pagmamataas. "Leandro, babe! Nandito pala si Mama. Bibisita lang daw." Hindi na natapos ni Claudine ang kanyang sasabihin. "Hindi ito pampublikong pasyalan, Claudine." Ang malamig na putol ni Leandro. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Aling Susan na agad na paatras dahil sa hiya. "At ikaw, matanda, huwag mo hahawakan yung florera na yan. Imported yan mula sa Italy. Baka kapag nabasag mo, kahit ipagbili ninyo ang mga kaluluwa ninyo, ay hindi ninyo mabayaran." Namula ang mukha ni Claudine sa matinding kahihiyan. Sinubukan niyang lumapit at humawak sa braso ni Leandro upang pakalmahin ito. "Babe, nanay ko siya. Pwede bang medyo maging maayos naman ang pagtrato mo sa kanya? Asawa mo na." Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Leandro sa kanya, dahilan upang mapabitaw si Claudine. "Asawa? Huwag kang feelingera, Claudine. Kabit kita. Isang palamuti na binili ko para may kasama ako sa mga party. Huwag mong kakalimutan kung saan kita pinulot. Mag-ayos ka na dahil may dadaluhan tayong event mamayang gabi. At huwag mo na papuntahin dito ang nanay mo dahil sumasakit ang ulo ko sa amoy ng pabango niyang mumurahin." Tumalikod si Leandro upang kumuha ng inumin. Iniwang nakatayo si Claudine na nilulunok ang bawat tinik ng kahihiyan sa harap ng sariling ina. Walang nagawa si Aling Susan, kundi ang pasimpleng maglakad palabas, naiwan si Claudine na nag-iisa sa gitna ng kanyang ginintuang hawla. Ito ang napili niyang buhay. Ang maging alipin ng salapi kapalit ng pagrespeto sa sarili. Nabasag ang nakakapasong katahimikan ng biglang mag-ilaw at mag-vibrate ang telepono ni Leandro sa ibabaw ng babasaging mesa. Inabot niya ito at nang basahin ang pangalan sa screen, mabilis na nag-iba ang kanyang ekspresyon.
Ang kanyang kaninang mayabang na tindig ay napalitan ng matinding kaba. Sinagot niya ang tawag habang nagpapabalik-balik sa paglalakad. Ano? Paano nangyari iyon? Paanong nabili ng isang walang pangalang foundation ang buong kumpanya na matagal ko nang pinupuntirya? Ang nag-aapoy na tanong ni Leandro sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sino ang nasa likod ng Luz de la Madre Foundation na ito? Alamin ninyo kung sino ang bilyonaryong ito na yun din. Habang pinapanood ni Claudine ang pagwawala ni Leandro, hindi niya mapigil ang makaramdam ng matinding kaba. Isang bagong kapangyarihan ang tahimik na gumagalaw sa anino ng syudad. Isang puwersa na kayang pabagsakin ang mundong pilit niyang kinakapitan. 3 buwan na ang lumipas mula nang lisanin ni Renz ang madilim na apartment sa Quezon City. Sa paglipas ng mga araw, ang kwento tungkol sa isang basang-basang lalaki na nanakawan ng asawa at natulog sa patio ng Quiapo ay unti-unti nang ibinaon ng panahon. Sa lugar na yon, kung saan ang kahirapan ay isang araw-araw na pakikibaka, ang mga nakalimutang kaluluwa ay madaling naglalaho sa alaala. Ngunit para kay Aling Nena at sa kanyang apong si Elena, ang mukha ng lalaking yon ay hindi kailanman nabura sa kanilang isipan, lalo na tuwing umuulan at nakikita nilang bakante ang espasyo kung saan ito dating nakaluhod. Isang maaliwalas na umaga, abala si Elena sa pagpupunas ng mga mesang yare sa plastik sa karinderiya ng kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay puyat at ang balikat ay mabigat dahil sa sunod-sunod na shift niya bilang nurse sa isang pampublikong ospital. Dagdag pa sa kanyang iniisip ang abiso mula sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama na tuluyan na itong natanggal dahil sa malubhang sakit sa baga at ang mga bayarin sa pagpapagamot ay patuloy na naiipon na parang bundok. Sa kabila ng sariling mga problema, hindi niya magawang ipagkait ang kanyang ngiti sa bawat parokyano na bumibili ng murang ulam. Napatigil siya sa pagpupunas nang mapansin ang paghinto ng isang pambihirang sasakyan sa tapat ng kanilang kainan. Isang itim na SUV na sobrang kinis kaya halos manalamin dito ang mga tindang gulay sa palengke. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaking pamilyar ang tindig, ngunit lubos na naiiba ang anyo. Nakasuot ito ng isang simpleng ngunit mamahaling asul na polo shirt at malinis na pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos at gupit mayaman, at ang kanyang muka, bagamat may bahagyang bakas ng kalungkutan sa mga mata, ay nag-iilaw ng kumpiyansa. Hindi makapaniwala si Elena. Ibinaling niya ang tingin mula sa lalaki, patungo sa direksyon ni Aling Nena na nooy nag-aayos ng mga kaldero. Lola! Lola Nena, tingnan ninyo po! Ang pabulong na tawag ni Elena, habang dahan-dahang itinatago ang basahan sa kanyang likuran, nakaramdam ng biglaang hiya sa kanyang simpleng kasuotan. Namilog ang mga mata ni Aling Nena nang makilala kung sino ang nakatayo sa kanilang harapan. Diyos ko po, Renz! Ikaw ba yan, anak? Buhay ka! Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo simula nang umalis ka nang walang paalam. Ngumiti si Renz, ang unang totoong ngiti na sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng 3 buwan. Ang ngiting iyon ay hindi nagtataglay ng yabang ng isang bilyonaryo, kundi ng kababaang loob ng isang taong alam kung saan siya nanggaling. Lumapit siya, kinuha ang magaspang na kamay ni Aling Nena at idinikit ito sa kanyang noo-tanda ng malalim na paggalang. Isang tradisyonal na pagmamano na nagpatunay na ang pera ay hindi kailanman kayang burahin ng utang na loob. Opo, Lola. Ako po ito, ang malumanay na sagot ni Renz. Ang kanyang paningin ay naglakbay patungo kay Elena. Pasensya na po kung umalis ako noon nang hindi nagpapaalam. May mga kailangan lang po akong ayusin. At nangako po ako sa inyo na babalik ako, hindi ba? Hindi nakapagsalita si Elena. Ang lalaking inalagaan niya habang nanginginig sa lagnat ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na tila isang tagapagligtas mula sa isang panaginip. Renz, napakalaki ng ipinagbago mo. Paano? Anong nangyari? Napalunok si Renz. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para ibunyag ang buong katotohanan. Kailangan niyang maging maingat.
Nakahanap po ako ng mabuting trabaho sa isang malaking kumpanya. Ang pagsisinungaling niya, ang mga mata ay nanatiling banayad at tapat. Isang investor mula sa probinsya ang nagtiwala sa akin, kaya ako narito ngayon dahil gusto kong magpasalamat. Umupo si Ren sa isa sa mga plastik na upuan. Ang mismong upuan kung saan siya pinakain ng mainit na lugaw noong siya ay walang-wala. Inutusan niya ang kanyang sarili na huwag kalimutan ang pakiramdam ng espasyong ito. Nag-order siya ng kanyang paboritong adobo mula sa kaldero ni Aling Nena. Nang isubo niya ang unang kagat ng karne at mainit na kanin, hindi niya napigilan ang pagtulo ng isang luha. Ang lasa nito ay hindi nagbago. Ito pa rin ang lasa ng kabutihan na nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Habang kumakain siya, nagkukwento si Aling Nena tungkol sa naging buhay nila habang wala siya. Nakinig si Renz ng tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga kamay ni Elena. Napansin niya ang panginginig nito at ang maliit na piraso ng papel na nakausli mula sa bulsa ng uniforme ng dalaga. Isang papel na kamukha ng isang reseta ng gamot o bill mula sa ospital. Sa pamamagitan ng mabilis na pagsulyap sa mga galaw ni Elena at sa pamumugto ng mga mata nito, naiintindihan ng tahimik niyang obserbasyon ang isang mabigat na pasanin na dinadala ng dalaga. Matapos ang masayang tanghalian, nagpaalam si Renz na may kailangan pa siyang asikasuhin. Nag-iwan siya ng isang simpleng sobreng puti sa ibabaw ng mesa. Para po sa adobo, Lola Nena, at para sa lahat ng inutang ko sa inyo. Ang sabi niya bago tuluyang sumakay pabalik sa kanyang sasakyan. Pag-alis ng sasakyan, nagtatakang binuksan ni Elena ang sobre. Walang lamang tseke, ngunit may isang maliit na papel kung saan nakasulat ang pangalan ng isang sikat na espesyalista sa baga, at sa ilalim nito ay ang mga salitang fully paid. Para sa tatay mo, Elena. Mula sa taong hindi makakalimot, nanlambot ang mga tuhod ni Elena. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang paulit-ulit na binabasa ang maliit na sulat. Paano nalaman ni Renz ang problema niya? At sino ba talaga ang taong ito na nagawang bayaran ang daan-daang libong halaga ng operasyon na matagal na nilang pinoproblema? Habang yakap-yakap ni Elena ang sobre, hindi niya maiwasang maramdaman ang kaba na tila ba ang pinto patungo sa isang malaking lihim ay nagsisimula ng mabuksan. Isang buwan matapos ang tahimik na pagbisita ni Ren sa karinderiya ni na Aling Nena, isang malaking pagbabago ang gumulantang sa isang tanyag ngunit abandonadong lote sa Quezon City. Ang dating masukal at madilim na lugar na pinamumugaran ng mga walang tirahan ay nag-ibang anyo. Pinalitan ito ng isang malawak at maaliwalas na pasilidad, pininturahan ng mainit na kulay ng krema at asul na sumisimbolo sa pag-asa at kapayapaan. Ito ang unang malaking proyekto ng Luz de la Madre Foundation, isang bahay kalinga na may libreng klinika para sa mga pamilyang walang kakayahang magpagamot. Sa araw ng pagbubukas nito, umapaw ang masigabong pagpupugay mula sa mga taong nabigyan ng bagong pagkakataon. Walang mga politiko, walang mga sikat na personalidad na nagpapakitang gilas sa harap ng mga kamera. Ang mga bisita ay ang mga mismong taong nakaranas ng matulog sa malamig na bangketa. Sa isang gilid, tahimik na nakamasid si Renz. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, pilit na iniiwasan ang atensyon ng karamihan. Sa paningin ng lahat, siya lamang ang kinatawan ng isang bilyonaryong ayaw magpakilala. Hindi kalayuan sa kanya ay nakatayo si Elena. Suot ang kanyang malinis at puting uniporme bilang bagong head nurse ng pasilidad. Nang matanggap niya ang alok na trabaho mula sa foundation na may sweldong triple sa dating ang kinikita, hindi siya nag-atubiling tanggapin ito, lalo na't ito rin ang nagbayad sa operasyon ng kanyang ama. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng karamihan, isang matamis at dalisay na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Naglakad si Elena palapit kay Renz.
Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa labis na kaligayahan at pasasalamat. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako, Renz. Ang panimula ni Elena habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa bagong palaruan ng pasilidad. Ang bait talaga ng boss mo. Sana makilala ko siya balang araw para makapagpasalamat ako ng personal. Dahil sa kanya, dugtong buhay ang tatay ko at heto, nakakatulong pa ako sa ibang tao. Tiningnan ni Renz ang maamong mukha ni Elena. Nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinoon mula nang saktan siya ni Claudine. Kay Elena, nakita niya ang kabaligtaran ng lahat ng pait sa kanyang nakaraan. Walang pagpapanggap, walang pag-angkin ng mga bagay na materyal, kundi purong kabutihan lamang. Kilala mo na siya, Elena, ang malumanay na sagot ni Renz. Ang kanyang boses ay may halong lalim na tila may nais ipahiwatig. Hindi mo lang napapansin, pero ang taong iyon ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Dahil noong panahong wala siyang wala at tinalikuran ng mundo, ikaw ang nag-abot sa kanya ng kamay. Nanggunot ang noo ni Elena, pilit na inuunawa ang mga salita ni Renz. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, ay tinawag na ang pansin ng lahat para sa formal na pagbubukas ng pangalan ng gusali. Dahan-dahang hinila ang makapal na tilang nakatakip sa malaking karatula sa itaas ng pangunahing pintuan nang tumambad ang mga salitang nakaukit sa tanso. Gusaling Luz, inalay para sa mga inang nagmamahal. Hindi napigilan ni Renz ang pagtulo ng kanyang mga luha. Si Luz ang pangalan ng kanyang ina. Ang inang namatay nang hindi man lang nakatikim ng ginhawa. Ang inang naging biktima ng kahirapan at kawalan ng hustisya sa lipunan. Ngayon, ang kanyang pangalan ay magsisilbing kanlungan ng libo-libong taong nangangailangan. Ito ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananahaw ni Claudine. Napansin ni Elena ang pag-iyak ni Renz. Walang alinlangan, inabot ng dalaga ang kamay ng binata at mahigpit itong hinawakan. Hindi na siya nagtanong. Sa pamamagitan ng init ng kanyang palad, ipinarating niya ang kanyang buong suporta, isang tahimik na pangako na kasama siya ni Renz sa anumang bigat na dala ng puso nito. Habang nagdiriwang ang mga inosenteng kaluluwa sa ilalim ng araw, isang madilim na ulap naman ang namumuo sa kabilang panig ng syudad. Sa loob ng isang malamig at nagtataas ang gusali sa Makati, marahas na inihagis ni Leandro ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang babasaging mesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok anumang oras. Nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado na nanginginig sa takot. Paano nangyari na nabili ng walang kwentang foundation na yan ang lupa sa Quezon City? Iyan ang lokasyon na tatayuan ko ng pinakamalaking kasino sa bansa, ang nag-aapoy na sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kanyang opisina. Sir Leandro, sinubukan po namin tapatan ang presyo. Ngunit triple ang inilabas na pera ng Luz de la Madre Foundation. Isang bilyonaryo po ang nasa likod nito, at gumagamit sila ng mga dummy accounts para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ang nauutal na paliwanag ng abogado. Mas lalong nagbanting ang mga tainga ni Leandro. Hindi siya sanay na natatalo, lalo na ng isang kalaban na hindi man lang niya makita ang anino. Nilapitan niya ang bintana ng kanyang opisina at tumanaw sa buong syudad na inaakala niyang hawak niya sa kanyang mga kamay. Gusto kong alamin ninyo kung sino ang bumubuhay sa foundation na yan. Hanapan ninyo ng butas. Gumawa kayo ng iskandalo kung kinakailangan. Bibilhin ko ang lupang iyon, kahit dumaan pa ako sa ibabaw ng mga bangkay, ng mga pulubing inaalagaan nila. Humarap muli si Leandro at tinuro ang litratong nakadikit sa ibabaw ng folder na kanyang inihagis. Ito ay isang nakaw na kuha mula sa pagbubukas ng bahay kalinga. Sa gilid ng litrato, makikita ang isang lalaking nakasuot ng puting polo. Bahagyang nakatalikod, ngunit pamilyar ang tindig. Tinitigan ng maigi ni Leandro ang litrato at nangliit ang kanyang mga mata. At sino ang lalaking ito?
Bakit parang pamilyar ang basura na ito sa akin? Unti-unting nawawasak ang ilusyon ng perpektong buhay na pinangarap ni Claudine. Ang penthouse na akala niya ay paraiso, ngayon ay tila naging isang mamahaling hawla kung saan siya ang bilanggo. Nakaupo siya sa gilid ng higanteng kama, yakap ang sariling mga tuhod, habang nakatitig sa mga nagkalat na basag na baso sa sahig. Ito ang naging resulta ng panibagong pagwawala ni Leandro kagabi. Simula nang magkaproblema ang kumpanya nito dahil sa pagsulpot ng Luz de la Madre Foundation, naging malupit na ito sa kanya. Wala nang mga matatamis na salita, wala nang mamahaling regalo. Ang natira na lamang ay paninigaw, pang-iinsulto, at mga matatalim na salita na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Kagabi, sinubukan niyang lambingin si Leandro, umaasang maibabalik pa ang dating init ng kanilang relasyon. Ngunit sa halip na yakapin pabalik, marahas siyang itinulak nito. Huwag kang malandi, Claudine. Wala akong panahon sa iyo, at huwag mo nga akong titingnan ng ganyan, para kang asong naghihintay ng tira-tirang buto. Magpasalamat ka at pinapakain pa kita rito. Ang sigaw nito na tila ba nandidiri sa kanya. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na headboard at pumikit. Sa kalagitnaan ng kanyang pagluha, isang hindi inaasahang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang alaala ni Renz. Pumasok sa kanyang gunita ang mga panahong pareho silang umuuwing pagod, kung saan ang hapunan nila ay isang latang sardinas at kaunting kanin. Kahit walang pera si Renz, hindi siya nito kailanman sinigawan o binitawan ng masamang salita. Laging may malambot na unan para sa kanyang ulo. Laging may yakap na nagpaparamdam na siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ngunit mabilis na pinalis ni Claudine ang kaisipang iyon. Dumilat siya, pinunasan ang mga luha sa kanyang pisini at tumayo. Hindi, ang bulong niya sa sarili. Puno ng pagmamatigas at pilit na tinataboy ang anumang uri ng pagsisisi. Hindi ako nagkamali. Mas mabuti na ang ganito, kaysa naman bumalik ako sa pagiging asawa ng isang talunan. Nagiinit lang ang ulo ni Leandro ngayon. Aayusin din niya ang lahat. Hindi na ako babalik sa pagiging mahirap. Tumayo siya at nagsimulang linisin ang mga kalat sa sahig. Habang pinupulot ang mga piraso ng basag na baso, napansin niya ang isang folder na nahulog mula sa lamesa ni Leandro. Nang buksan niya ito upang ibalik sa ayos, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na pangalan. Luz de la Madre Foundation. Nangunot ang kanyang noo. Ito ang pilit na inaalam ng kanyang kinakasama. Nilipat niya ang mga pahina hanggang sa makita ang isang pahayagan. Sa front page nito ay ang litrato ng pagbubukas ng gusali ng nasabing foundation. Sa gitna ng maraming tao, may isang lalaking nakatalikod na kinunan ng larawan. Walang mukha, tanging ang asul na polo at ang tindig nito ang makikita. Tinitigan ni Claudine ang larawan. May kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang paraan ng pagkakatayo nito, ang lapad ng mga balikat. Ang lahat ng ito ay pamilyar. Pamilyar ang porma nito kay Renz, ngunit mabilis ning itinangi ang ideyang iyon. Imposible, ang malakas ning sabi. Ang tawa niya ay may halong nerbiyos. Patay na sa gutom ang lalaking yon. Imposibleng mapasama siya sa mga ganyang klaseng tao. Siguro kung nabubuhay pa siya ngayon, namamalimos na siya sa Quiapo. Inihagis niya ang folder pabalik sa lamesa. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Samantala, sa isang maaliwalas at malamig na opisina, nakaupo si Renz sa likod ng isang malaking mahogany desk. Suot niya ang isang formal na suit. Ang kanyang aura ay nagpapakita ng kumpiyansa ng isang lalaking hindi na kayang tapakan. Sa kanyang harapan, nakaupo ang kanyang abogado, Mr. Villamor. Unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya ni Leandro Fajardo. Ang pagbili natin ng lupain sa Quezon City ay naging malaking dagok sa kanyang mga investors.
Nagpupumilit silang malaman kung sino ang nasa likod ng Luz de la Madre, ang seryosong pag-uulat ng abogado. Tumango si Renz. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Hayaan mo silang maghanap. Kung gusto ni Leandro ng digmaan, ibibigay ko yun sa kanya. Ngunit hindi ko siya haharapin ng harapan. Pa, gusto kong maparamdam sa kanyang pakiramdam ng dahan-dahang nawawala ng lahat. Gusto kong maranasan niya at ng asawa ko ang kawalan ng pag-asa. Ininom ni Renz ang kanyang kape. Ang bawat patak nito ay tila kasing pait ng mga alaalang hindi niya malilimutan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa kanyang ina at sa pagbawi ng dignidad na minsan nilang ninakaw. Hindi mapakali si Claudine habang inaayos ang kanyang kolorete sa harap ng malaking salamin ng penthouse. Ang mga pasa sa kanyang braso, na dulot ng marahas na paghablot ni Leandro kagabi, ay pilit niyang tinatakpan ng makapal na foundation at mahabang manggas ng kanyang mamahaling blusa. Kailangan niyang magmukhang perpekto. Inutusan siya ni Leandro na pumunta sa punong tanggapan ng RV Holdings, ang sinasabing mother company na nagpopondo sa Luz de la Madre Foundation upang alamin kung sino ang presidente nito. Ito ang huling pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Leandro para maging kapaki-pakinabang. At kung mabigo siya, pinalaan siya nito na tuluyan na siyang itatapon sa kalsada. Puno ng kaba at pagpapanggap, dumating si Claudine sa naglalakihang gusali ng RV Holdings sa Makati. Ang kinang ng salamin at bakal ng estruktura ay nagpapahiwatig ng yaman na higit pa sa kayang ibigay ng kumpanya ni Leandro. Lumakad siya ng taas patungo sa reception area. Ang tunog ng kanyang matataas na takong ay nag-alingaw-ngaw sa malawak at tahimik na lobby. Gusto kong makausap ang CEO ninyo. Ako si Claudine Serrano, kinatawan ng Fajardo Group of Companies. Ang mataray na bungad niya sa receptionist. Ang boses ay sadyang nilakasan upang makuha ang atensyon ng lahat. Napanatili ng receptionist ang kanyang propesyonal na ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na pagtanggi. Pasensya na po, ma'am. Ngunit wala po sa schedule ng aming CEO na tumanggap ng mga bisita ngayon, lalo na kung walang formal na appointment. Mahigpit po ang utos na hindi siya tumatanggap ng sinuman mula sa Fajardo Group. Namula sa galit si Claudine. Hindi mo ba ako kilala? Isa akong importanteng tao. Gusto mo bang ipatanggal kita sa trabaho mo? Tatawagan ko ang manager mo. Bago pa man niya matapos ang kanyang pagsigaw, lumapit ang dalawang matitikas na gwardiya. Ma'am, maari po bang huwag kayong gumawa ng iskandalo rito? Kung wala po kayong appointment, kailangan niyo na pong umalis. Ang matigas na utos ng isa sa mga gwardiya habang itinuturo ang pintuan palabas. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Claudine. Ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga nagdaraang empleyado ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Pilit niyang inayos ang kanyang buhok, tinaas ang kanyang baba, at naglakad palabas na tila hindi apektado. Bagamat sa loob niya ay nag-aalab ang pagnanasang maghigante. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng nakakapasong init ng araw. Tumawag siya ng taxi, ngunit walang pumapansin sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang inis, napansin niya ang isang itim na luxury car, ang mismang modelo na ginagamit ng mga bilyonaryo, na dahan-dahang huminto sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto ng gusali at lumabas ang mga security guard, kasunod ang ilang mga lalaking nakasuit na tila naggagabay sa isang napakahalagang tao. Nanlaki ang mga mata ni Claudine. Ito marahil ang pagkakataon niyang makita ang CEO. Pilit siyang sumingit at naglakad palapit, ngunit agad siyang hinarang ng mga gwardiya na mas marahas siyang itinulak pabalik kaysa kanina. Nawalan siya ng balanse at muntik ng madapa, dahilan upang malaglag ang kanyang mamahaling bag sa mainit na aspalto. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang bumaba ng kalahati ang tinted na salamin sa likod ng marangyang sasakyan. Mula sa kanyang pagkakadapa, nag-angat ng tingin si Claudine. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Sa likod ng salamin,
Nakita niya ang isang pares ng mga mata na malamig, matalas, at pamilyar. Mga matang dati ay puno ng pagmamakaawa, ngunit ngayon ay naglalabas ng matinding kapangyarihan at paghamak. Ito ang mga matang huli niyang nakita noong iniwan niya itong lumuluha sa sahig. Yakap ang garapo ng ina nito. Imposible. Ang bulong ng isip ni Claudine. Ang kanyang katawan ay nanigas sa sobrang gulat. Ngunit bago pa niya mabuka ang kanyang bibig upang tawagin ang pangalan nito, mabilis na isinara ang bintana at umarangkada ang sasakyan papalayo. Iniwan siyang nakaluhod sa mainit at maalikabok na kalsada. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napansin niya ang isang maliit na bagay na kumikinang malapit sa kanyang mga kamay. Isang mamahaling gintong fountain pen na nahulog marahil mula sa bulsa ng isa sa mga lalaking nag-asikaso sa CEO kanina. Kinuha niya ito at nang basahin ang inisyal na nakaukit sa gilid, naramdaman niya ang malamig na pawis na gumapang sa kanyang likod. Nakasulat sa ginto ang mga letrang R.V. Malayo sa magulo at mapagpanggap na mundo ni Claudine, nahanap ni Renz ang kanyang sarili sa isang tahimik na bahagi ng syudad, kung saan ang malamig na simoy ng gabi ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at pag-asa. Nasa labas siya ng gusali ng Luz de la Madre Foundation. Pinagmamasdan ang mga pamilyang payapang natutulog sa mga maayos na silid. Ito ang buhay na pinangarap niyang ibigay sa kanyang ina. Isang pangarap na ngayon ay ibinabahagi niya sa mga taong higit na nangangailangan. Sa di kalayuan, nakita niya si Elena, nakaupo sa isang sementadong bench sa ilalim ng post ng ilaw. Kakatapos lamang ng shift ng dalaga, ngunit sa halip na umuwi, nanatili itong nagmamasid sa mga batang naglalaro sa patio. Lumapit si Renz, maingat na huwag maging masyadong formal, at naupo sa tabi nito. Bakit hindi ka pa umuuwi? Gabi na. Siguradong naghihintay na si Lola Nena. Ang malumanay na tanong ni Renz. Ang kanyang boses ay tila isang pahingahan para sa pagod na kaluluwa ni Elena. Ngumiti ang dalaga, ngunit may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Gusto ko lang munang panuurin ang paligid, Renz. Kapag nakikita ko ang mga batang ito na masaya at ligtas, naiisip ko ang kabutihan ng taong nagpatayo nito. At naiisip din kita. Mula nang umalis ka, marami nang magbago. Lumingon si Elena at tinitigan si Renz nang may pagtatanong. Ang tagal ko nang gustong itanong ito, Renz. Sino ba talaga ang nasa likod ng foundation na ito? Bakit parang hawak mo ang lahat ng nangyayari rito? Natahimik si Renz. Alam niyang hindi na niya maaaring patagalin pa ang pagtatago ng katotohanan sa taong unang nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng malasakit. Ito ang oras upang magtiwala, hindi bilang isang taong may kapangyarihan, kundi bilang isang lalaking may utang na loob. Huminga siya ng malalim at tumingin diretso sa mga mata ni Elena. Elena, walang investor na nagbundo sa akin. Walang mayamang negosyanteng nagtatago sa anino. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang kopya ng tiket na nanalo at ipinakita ito sa dalaga. Ako ang may-ari ng foundation na ito, Elena. Ako ang bilyonaryong nagbayad sa operasyon ng tatay mo at nagpatayo ng gusaling ito. At lahat ng ito, nangyari matapos ang gabing natagpuan ninyo ako sa labas ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya inaasahan ang rebelasing ito. Ang taong inarugan niya, ang lalaking nakita niyang nadurog at nawala ng lahat, ay nagtataglay pala ng kapangyarihan na kayang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Subalit, hindi saya o pagnanasa sa pera ang unang rumehistro sa kanyang mukha. Sa halip, isang matinding pag-aalala. Renz, kung ikaw ang may-ari nito, bakit mo itinatago ang sarili mo? Bakit mo pinipiling mag-isa at malayo sa mundo? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi tumaas. Puno lamang ng pagnanais na maintindihan ang lalaki. Iniiwas ni Renz ang kanyang paningin. Dahil ang mundong iniwan ko ay hindi titigil hanggat hindi ako nauubos. Kailangan kong protektahan ang sarili ko
at lalo na ang mga taong tinutulungan ko laban sa mga taong walang ibang alam kundi ang mang-agaw. Lalo na mula sa taong nagtaboy sa akin. Hindi na ipinilit ni Elena na alamin ang mga detalye ng nakaraan ni Renz. Naramdaman niya ang sakit sa bawat salita nito. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Renz at mahigpit itong pinisil. Hindi ko alam ang buong kwento ng nakaraan mo, Renz. At wala akong pakialam sa dami ng pera mo. Ang sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningning sa katapatan. Kahit naging bilyonaryo ka pa, o kahit bumalik ka pa sa pagiging lalaking walang makain, ikaw pa rin ang Renz na tinulungan ko. Ikaw pa rin ang Renz na marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Hindi ako hihingi ng kahit ano. Gusto ko lang na malaman mo na nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay tila ulan sa tigang na lupa ng puso ni Renz. Walang hinihingi. Walang inaasahan. Ipinatong ni Renz ang kanyang kabilang kamay sa ibabaw ng kamay ni Elena, isang tahimik na pag-angkin ng seguridad at pag-asa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng bituin at sa harap ng gusaling, ipinangalan sa kanyang ina, natagpuan ni Renz hindi lamang ang kaibigan na nagligtas sa kanya, kundi ang isang pag-ibig na walang bahid ng pag-iimbot. Subalit habang ang dalawa ay nagbabahagi na ng tahimik na sandali, sa kabilang kalsada, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa lilim. Hawak niya ang isang kamera at mabilis na kinukuhanan ng litrato ang bawat galaw ni Renz at Elena. Ang mga larawang ito ay magiging pinakamahalagang armas na inaasahan ng kanyang kliyente, si Leandro Fajardo. Hindi makatulog si Claudine. Ang inisyal na RV sa gintong fountain pen na nakuha niya kanina ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Renz Villamor. Hindi maaring mangyari ito. Imposible na ang lalaking itinuring niyang basura ay ang parehong lalaki na may kakayahang bumili ng kumpanya at magpatayo ng mga gusali. Pilit nang ikinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang malamig na tingin mula sa loob ng sasakyan ay bumabalik. Kinabukasan, maagang nabulabog ang tahimik na penthouse. Ang malakas at sunod-sunod na katok sa pintuan na sinundan ng marahas na pagbukas nito ay nagpagising kay Claudine. Pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme, kasama ang 2 opisyal mula sa ahensya ng gobyerno. Hawak nila ang mga dokumentong naglalaman ng utos para ipasara ang lahat ng ari-arian ni Leandro Fajardo dahil sa sunod-sunod na kaso ng pandaraya at pagtakas sa buwis. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Leandro mula sa kwarto. Ang buhok ay magulo at ang mukha ay namumutla. Anong ginagawa ninyo sa pamamahay ko? Wala kayong karapatang pumasok dito. Ang sigaw niya, pilit itinatago ang takot sa likod ng pagiging arogante. Humarap ang pangunahing opisyal na may hawak na mga papeles. Mr. Fajardo, may warrant of arrest po kami laban sa inyo. Ipinapasara na rin ng korte ang lahat ng bank accounts ninyo. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Bago pa man makapagsalita si Leandro, mabilis siyang pinusasan ng mga otoridad. Sa kabilang banda, nakatayo lamang si Claudine, nanginginig ang buon tatawan. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ginintuang paraiso ay gumuho sa isang iglap. Subalit ang mas masakit ay ang mga sumunod na nangyari. Habang hinihila si Leandro palabas, lumingon ito sa kanya. Ngunit hindi upang humingi ng tulong o magpaalam. Kasalanan mo ito, Claudine. Malas ka. Simula nang pumasok ka sa buhay ko, nagsimula nang bumagsak ang lahat. Ang nag-aalab na sigaw ni Leandro bago ito tuluyang nawala sa paningin ng babae. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ni Claudine ang sarili sa labas ng gusali. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang mga damit na suot niya at isang maliit na bag. Ang lahat ng alahas at mamahaling gamit na nakuha niya mula kay Leandro ay kinumpiska ng mga otoridad. Sa isang sandali, ang reyna na dating namumuhay sa luho ay nagising sa mapait na katotohanan na siya
ay mas mahirap pa sa daga. Naglakad siya patungo sa bahay ng kanyang ina, si Aling Susan. Umaasang doon ay may matatakbuhan siya. Nang buksan ng kanyang ina ang pinto, sinalubo siya nito ng galak. Inakalang may dalang pera o regalo ang anak. Ngunit nang makita ni Aling Susan ang itsura ni Claudine at malaman ang nangyari, biglang nag-iba ang pakikitungo nito. Ano ibig mong sabihing ubos na ang pera ng lalaking iyon? At wala ka man lang ni isalbang kahit isang singsing? Ang bulyaw ni Aling Susan. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Diyos ko, Claudine! Inasahan kong aahon tayo sa hirap dahil sa iyo. Ngayon, pati ikaw ay magiging pabigat na naman sa akin? Bakit ba napakatanga mo at napaloko ka sa lalaking iyon? Ang mga salita ng kanyang sariling ina ay tila mga punyal na tumatarak sa puso ni Claudine. Ito ang inang kumonsinti sa pang-iiwan niya kay Renz. Ang inang tinuruan siyang sumamba sa pera. Ngunit ngayon ay siya ring nagtataboy sa kanya nang malaman nitong wala na siyang silbi. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Claudine ang lalim ng pagkakasadlak ni Renz noong gabi ng pagpapalayas niya rito. Ang matinding sakit na dulot ng pagtataksil ng mismong taong inaasahan mong magmamahal sa iyo. Umalis si Claudine sa bahay ng kanyang ina, umiiyak at naguguluhan. Sa kanyang paglalakad ng walang direksyon, napadaan siya sa isang tindahan ng mga appliances. Nakatitig ang maraming tao sa malaking telebisyon na nakadisplay sa harap ng tindahan. Lumapit siya at nakinig. At para sa ating Man of the Year, kilalanin natin ang bilyonaryong nasa likod ng Luz de la Madre Foundation, ang taong nagbigay ng bagong pag-asa sa libu-libong Pilipino. Ang masayang anunsyo ng host ng palabas. Dahan-dahang itinuon ang kamera sa isang lalaking paakyat ng entablado. Nakangiti habang kinakamayan ng iba't ibang mahahalagang personalidad. Ang lalaking ito ay hindi na nakatalikod. Makikita na ng malinaw ang kanyang mukha, ang kanyang maayos na ayos, at ang maamo ngunit matatag niyang mga mata. Bumagsak ang bag na hawak ni Claudine, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang mundo. Ang lalaking tinitingala ng buong bansa, ang taong nagmamay-ari ng kapangyarihan na pinapang-arap niya, ay walang iba, kundi si Renz Villamor. Nanginginig ang mga kamay ni Claudine, habang pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na damit sa harap ng malaking salamin ng isang pampublikong banyo. Wala na ang kintab ng kanyang buhok at ang kanyang muka ay halatang pagod at puno ng pait. Sa loob ng ilang araw na pamamalagi sa isang mumurahing boarding house, tanging ang mukha ni Ren sa telebisyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa desperasyong maibalik ang buhay na nawala sa kanya. Sa isip ni Claudine, kung nakuha niya si Renz noon, kaya niya itong makuha muli ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang asawa nito sa mata ng batas. Naglakad siya patungo sa gusali ng RV Holdings. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumigaw o nagmataray sa mga gordya. Sa halip, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha at nagmakaawa sa bawat taong lumalapit sa kanya. Pakiusap, asawa ako ni Renz Villamor. Sabihin niyo sa kanya, nandito si Claudine. Nagmamakaawa ako. Ang paulit-ulit niyang pagsusumamo habang nakaluhod sa mainit na semento ng kalsada. Ang mga dumadaan ay tumitigil at bumubulong. Ang ilan ay kumukuha ng video sa kanilang mga cellphone. Tila kinukutya ang babaeng dating nagmamalaki, ngunit ngayon ay mukhang basahan. Sa loob ng isang itim na sasakyan na dahan-dahang lumalabas sa parking lot ng gusali, tahimik na nakamasid si Renz. Nakita niya si Claudine mula sa likod ng tinted na salamin. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na awa na hinaluan ng pagkasuklam. Inutusan niya ang kanyang driver na huminto. Bumukas ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang lumabas si Renz. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad. Ang tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila isang hatol na nagpatahimik sa paligid. Nang makita ni Claudine si Renz, agad siyang gumapang patungo sa mga paa nito. Renz! Renz, salamat sa Diyos at nakita kita! Ang sigaw ni Claudine.
Ang kanyang boses ay puno ng peking pagsisisi at uhog. Patawarin mo ako, Renz. Nabigla lang ako noon. Pinilit lang ako ni Leandro. Tinakot niya ako, kaya ako sumama sa kanya. Hindi ko gustong iwan ka, mahal kita, Renz. Alam mo naman, di ba? Tayo pa rin ang mag-asawa. Tumingin si Renz sa babaeng nakakapit sa kanyang binti. Inisip niya ang gabing iniwan siya nito sa ulan. Inisip niya ang huling 50,000 na ninakaw nito. Ang perang dapat ay pampalibing sa kanyang ina. Naalala niya ang pakiramdam ng malamig na semento habang yakap niya ang garapo ng abo, habang si Claudine ay tumatawa sa loob ng sasakyan ni Leandro. Mahal mo ako? Ang malamig na tanong ni Renz. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang hangin na galing sa isang libingan. Mahal mo ba ako nang kinuha mo ang huling perang pampalibing ni inay? Mahal mo ba ako nang sinabi mong kasalanan ko kung bakit siya namatay sa hirap? O baka naman ang mahal mo ay ang 750 milyong piso na hawak ko ngayon? Natigilan si Claudine. Pilit niyang hinanap ang mga salitang gagamitin upang muling manipulahin si Renz. Hindi ganoon yun, Renz. Pinulag lang ako ng kahirapan. Akala ko kasi makakatuto ako kay inay kung kukunin ko yung pera para sa amin ni Leandro. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mag-umpisa tayo ulit. Ako pa rin ang Claudine mo. Dahan-dahang yumuko si Renz upang pantayan ang muka ni Claudine. Hinawakan niyang baba nito, hindi sa parang mapagmahal, kundi sa parang ipinaparamdam ang distansya ng kanilang mga mundo. Ang Claudine na kilala ko ay namatay na kasabay ng aking ina. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang estrangero na naghanap lang ng malililiman dahil tapos na ang kanyang tag-araw. Binitawan ni Renz ang baba ni Claudine at tumayo ng tuwid. Dinukot niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang 500 pisong papel. Inihulog niya ito sa harap ng asawa, sa gitna ng alikabok ng kalsada. Ang papel na iyon ay marahang lumipad bago lumapag sa putik na malapit sa tuhod ni Claudine. Iyan ang perang pambili mo ng pagkain mo ngayong araw, ang sabi ni Renz. Ang boses ay puno ng pait. Iyan din ang halaga ng pag-ibig na inaakala mong meron ka pa para sa akin. Huwag mo nang susubok ang lumapit pa ulit, Claudine. Dahil ang susunod na pagkikita natin ay sa loob na ng korte para sa ating annulment. Tumalikod si Renz at pumalik sa loob ng sasakyan. Narinig ni Claudine ang tunog ng pagsara ng pinto na tila ba isang pinalo pagtatapos sa lahat ng kanyang mga pangarap. Naiwan siyang nakaluhod, yakap ang sarili, habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magtawanan at magbulungan tungkol sa kanyang sinapit. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang matalim na tingin mula sa di kalayuan. Isang itim na van ang nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Sa loob nito, nakamasid si Leandro na pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag kang mag-alala, Renz, ang bulong ni Leandro sa dilim ng sasakyan. Kung hindi ko makuha ang pera mo, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Kahit ang babaeng pinakamahalaga sa iyo ngayon. Nasa akin ang buhay na pilit mong binubuo, Renz. O baka gusto mong tawagin nating ang bagong liwanag ng iyong mundo. Ang boses ni Leandro sa kabilang linya ay parang kalawang na kumakain sa katahimikan ng gabi sa loob ng opisina ni Renz. May kasama itong mapait na halahak, isang tunog na nagpapatindig sa balahibo ni Renz dahil sa taglay nitong kasamaan. Napatayo si Renz. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang mesa hanggang sa mamute ang kanyang mga buko buhal. Sa loob ng 3 buwan, natuto siyang maging bato. Ngunit nang marinig niya ang mahinang impit at pag-iyak ni Elena sa kabilang linya, naramdaman niya ang mabilis na pagbitak ng kanyang depensa. Si Elena ang tanging dahilan kung bakit muling tumibok ang kanyang puso. Ang babaeng nagbigay ng kulay sa mundong dati ay puro abo lamang. Huwag mong sasaktan si Elena, Leandro. Ang mahinahon, ngunit nagbabantang sagot ni Renz.
Pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses, bagamat ang kanyang dibdib ay tila sasabog na sa matinding takot. Sabihin mo kung anong gusto mo. Pera? Ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang siyang madampi-dampian. Gusto ko ang lahat, Renz. Gusto kong maranasan mo ang mawalan, gaya ng ginawa mo sa akin. Ang sigaw ni Leandro, na sinundan ng tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig. Pumunta ka sa lumang bodega malapit sa riles ng tren sa Caloocan. Mag-isa ka lang. Kapag nakakita ako ng kahit isang pulis, hindi ko na maipapangako ang kaligtasan ng nurse mo. Mabilis na ibinaba ni Leandro ang tawag. Nanatiling nakatitig si Ren sa kanyang telpono. Alam niyang ito ang pinakamalaking sugal sa kanyang buhay. Ngunit hindi na siya ang dating Renz na walang laban. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang Chief of Security, isang retiradong opisyal ng militar, at ang kanyang abogado upang itrace ang huling tawag gamit ang teknolohiyang pag-aari ng kanyang kumpanya. Pagkalipas ng isang oras, ang dilim ng gabi sa Caloocan ay binalot ng tunog, ng malalakas na kuliglig at ang malayo, ngunit paulit-ulit na tunog ng tren. Naglalakad si Ren sa gitna ng matatayog na damo, patungo sa isang abandonadong bodega. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila nakikipag-unahan sa panganib na naghihintay sa loob. Pagpasok niya, nakita niya si Elena na nakatali sa isang silya, may takip ang bibig at umiiyak. Sa likod nito ay si Leandro, may hawak na matalim na patalim na nakatutok sa leeg ng dalaga. Ang itsura ni Leandro ay parang isang baliw. Magulo ang buhok, madumi ang damit, at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Itigil mo na ito, Leandro. Tapos na ang laban. Ang matatag na sabi ni Renz, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang dalawang kamay. Nakalibot na ang mga tao ko sa labas. Walang patutunguhan ang galit mo. Sinungaling! Sabi ko mag-isa ka lang! Ang bulyaw ni Leandro. Ang kanyang kamay na may hawak na patalim ay nanginginig. Dahan-dahang dumiit sa maputing balat ni Elena. Naramdaman ni Renz ang pagpatak ng malamig na pawis sa kanyang likuran. Leandro, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka mamamatay tao. Ang gusto mo lang ay ang makuha ang dati mong buhay. Pwede nating pag-usapan ang lahat. Pakawalan mo lang si Elena. Ginamit ni Renz ang kanyang talino upang makuha ang atensyon ni Leandro. Nagkwento siya tungkol sa sakit ng pagiging nasa ilalim, tungkol sa pakiramdam ng mawalan ng lahat, pilit na kinukuha ang simpatya ng lalaki. Habang abala si Leandro sa pakikinig at pakikipagdalo, hindi nito napansin ang tahimik na paggalaw ng mga elite security ni Renz mula sa mga bintana sa itaas. Isang mabilis at mainat na pagkilos ang nangyari. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay mula sa itaas ay naging hudyat ng pagpasok ng mga otoridad. Sa loob ng ilang segundo, nadisarmahan si Leandro at napadapa sa malamig na semento. Walang putok ng baril na naganap. Tanging ang tunog ng mga kadena ng posas na pinalapat sa mga kamay ng kriminal ang umalingaw-ngaw. Mabilis na tumakbo si Renz patungo kay Elena. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, tinanggal niya ang mga tali sa braso at binti ng dalaga. Agad siyang niyakap ni Elena. Ang iyak nito ay puno ng takot at pasasalamat. Renz, akala ko hindi na kita makikita muli. Ang bulong ni Elena habang isinisiksik ang kanyang mukha sa dibdib ni Renz. Hinigpitan ni Renz ang yakap. Tila ayaw nang pakawalan ang babaeng muntik nang mawala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan at ng nagkikislapang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis sa labas, naramdaman ni Renz ang isang kakaibang pagkahapo. Hindi na nakayanan ni Elena ang matinding trauma at pagod. Dahan-dahang nanlambot ang katawan nito hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay sa mga bisig ni Renz. Binuhat ni Renz si Elena ng buong ingat. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Habang naglalakad siya palabas ng bodega, tiningnan niya ang madilim na langit. Inay, ang bulong niya sa kanyang isipan. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa taong nagbigay sa akin ng bagong buhay. Patawarin mo ako, Renz.
Pinilit lang ako ng pagkakataon. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa takot ko kay Leandro at sa kagustuhan kong mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko. Ang mga salitang ito ni Claudine, na puno ng hikbi at panginginig, ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang maliwanag na studio ng telebisyon. Nakasuot siya ng isang kupas na blusa, walang kolorete ang mukha, at ang kanyang buhok ay sadyang ginulo ng kaunti upang magmukhang pagod at biktima ng malupit na tadhana. Sa loob ng nakaraang 3 araw, naging maugong ang pangalan ni Claudine sa social media. Matapos niya magpa-interview sa isang sikat na talk show na naglalayong mag-ayos ng mga nagkawalay na pamilya. Alam ni Claudine na sa Pilipinas, ang awa ay isang makapangyarihang armas. Kung magagawa niyang makuha ang panig ng publiko, mapipilitan si Renz na harapin siya. At marahil ay mapipilitan din itong bigyan siya ng bahagi ng kayamanan para lamang matigil ang iskandalo. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, nakaupo si Renz sa tabi ng kama ni Elena. Mahimbing ang tulog ng dalaga. Ang kanyang muka ay payapa na sa wakas matapos ang bangungot ng pagkakabidbi. Nakabukas ang telebisyon sa dingding, ngunit ang volume nito ay nakamute. Pinagmamasdan ni Renz ang mukha ni Claudine sa screen. Ang bawat pilit na pagpatak ng luha. Ang bawat paghawak sa dibdib na tila ba hihimatain sa tinde ng pagsisisi. Nararamdaman ni Renz ang isang malamig na pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat gabi ng kanyang paghihirap, ang bawat sipa at insultong natanggap niya mula sa babaeng ito. Ngunit sa harap ng buong bansa, pinalalabas ni Claudine na siya ang biktima ng isang malupit at nagbagong asawa na tumalikod sa kanya nang maging bilyonaryo ito. Mula pa nun, si Renz lang ang mahal ko. Ang patuloy na pagsisinungaling ni Claudine sa telebisyon, na ngayon ay binabasa na ni Renz sa pamamagitan ng subtitles. Nabulag lang ako ng takot. Nung mamatay ang biyenan ko, sobrang sakit din para sa akin. Pero naging maelap si Renz. Hindi ko alam na may itinatago pala siyang yaman habang ako ay nagtitiis sa gutom. Akala ko, mas matutulungan ko siya kung lalapit ako kay Leandro para humingi ng tulong. Pero nagamit lang pala ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renz. Ang husay ni Claudine sa paggabi ng mga salita ay tila isang sumpa. Ginagamit nito ang pangalan ng kanyang ina upang kumuha ng simpatya. Ang bawat salita ay parang isang karayom na muling tumutusok sa mga sugat na pilit nang naghihilom sa puso ni Renz. Tumayo si Renz at lumapit sa bintana ng ospital. Tumanaw siya sa mga ilaw ng syudad. Naisip niya ang libu-libong taong nanonood ngayon, ang mga marites na mabilis humusga, at ang mga taong madaling mapaniwala sa mga palabas na emosyonal. Nararamdaman niya ang pressure ng publiko na nagsisimulang bumigat. Sa labas ng ospital, alam niyang may mga reporter nang naghihintay, nag-aabang ng kanyang reaksyon. Renz, kung nasaan ka man, pakiusap. Harapin mo ako. Ang huling pakiusap ni Claudine sa screen, habang nakatitig ng diretso sa camera. Tila ba tinitingnan niya si Renz sa mga mata? Gusto ko lang humingi ng patawad sa harap ng lahat. Gusto kong ayusin ang pamilya natin. Kahit barya lang. Kahit wala kang ibigay na pera, basta makasama lang kita ulit. Sapat na yon. Narinig ni Renz ang mahinang paggalaw ni Elena sa kanyang likuran. Nagising ang dalaga at tiningnan ng telebisyon. Pagkatapos ay tumingin ito kay Renz ng may labis na pag-aalala. Renz, huwag mo siyang pakinggan. Alam natin dalawa ang katotohanan. Ang mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Huminga ng malalim si Renz. Lumingon siya kay Elena at marahang hinaplos ang buhok nito. Hindi ko siya hahayaang sirain ang katahimikan natin, Elena. Pero hindi ko rin hahayaang magpatuloy ang kasinungalingan niya sa harap ng buong mundo. Panahon na para matapos ang palabas na ito. Tinukot ni Renz ang kanyang telepono. Sa loob ng ilang minuto, tinawagan niya ang head ng kanyang legal team at ang mismong producer ng Mutang Talk Show. Sa Pilipinas,
Ang bawat istorya ay may dalawang panig at handa na si Renz na ipakita ang sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kundi sa pamamagitan ng katotohanang hindi kayang pasinungalingan ng anumang luha. Bumalik ang eksena sa studio. Ang host, na kilala sa pagiging matalas ang bila, ay handa na sanang magtapos ng programa nang biglang may bumulong sa kanyang earpiece. Nag-iba ang ekspresyon nito mula sa pagiging seryoso patungo sa matinding gulat. Mga kapamilya, mukhang may isang hindi inaasahang pangyayari, ang sabi ng host. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. May isang caller tayo na gustong magpahayag ng kanyang panig. Siya ang sentro ng usaping ito. Claudine, mukhang naririnig ka ng asawa mo. Biglang namutla si Claudine. Ang kanyang peking hikbi ay nahinto, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kaba. Hindi niya inasahan na sasagot si Renz ng ganoon kabilis. Ang buong studio ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang hinihintay ang boses na lalabas sa speaker. Pagkalipas ng ilang sandali, ang boses ni Renz ay umalingaw-ngaw sa buong studio. Malamig, matatag, at puno ng otoridad na tila ba nanggagaling sa kaitaasan ng isang bundok. Claudine? Ang panimula ni Renz, ang bawat pantig ay parang isang hatol na natpabagsak sa balikat ng babae. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. At dahil gusto mo ng katotohanan sa harap ng buong bansa, ibibigay ko yon sa iyo. Pero bago ang lahat, may isang tanong lang ako. Nasaan ang 50,000 piso na ninakaw mo sa gabi ng libing ni Inay? Ang tanong na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng studio. Ang mukha ni Claudine ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang labi ay nanginghinig na walang lumalabas na salita. Sa libu-libong tahanan sa buong Pilipinas, ang mga tao ay napahinto sa kanilang ginagawa, naghihintay sa susunod na sasabihin ng lalaking matagal na nilang kinukutya, ngunit na yon ay unti-unti nang nagiging boses ng hustisya. Ang katahimikan sa loob ng studio ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat taong naroon. Ang host ng programa ay hindi na nagawang ituloy ang kanyang susunod na tanong habang ang mga kamera ay nakatutok lamang sa namumutla at nanginginig na mukha ni Claudine. Sa libu-libong tahanan sa buong bansa, ang mga manonood ay tila nakahawak sa kanilang hininga. Naghihintay sa susunod na sasabihin ng boses sa kabilang linya. Renz? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang nauutal na sagot ni Claudine. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sinubukan niyang pilitin ang isang luha, ngunit ang takot ay mas nangingibabaw na ngayon sa kanyang sistema. Anong 50,000? Wala akong kinuha. Baka nawala mo lang sa gitna ng pagkalito mo noon? Isang malamig at mapait na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Hindi ko yun nawala, Claudine. Dahil ang bawat sentimo ng perang yon ay binalang ko gabi-gabi habang iniisip ko ang pagpapagamot kay Inay. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Hawak ko ang kopya ng CCTV mula sa kanto ng lumang apartment natin. Kitang-kita roon ang paglabas mo, bit-bit ang maleta, kasama ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit habang hawak mo ang itim na pouch na alam nating dalawa kung ano ang laman. Sa gitna ng studio, isang malaking screen ang biglang nag-flash. Ipinakita roon ang isang malabong video mula sa isang security camera. Ngunit sapat na ang linaw nito para makilala ang mukha ni Claudine at ang kanyang mabilis na pagtakas. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang nasabing pera ay idineposito sa isang bank account sa ilalim ng pangalan ni Claudine, ilang oras lamang matapos siyang umalis. Heto pa ang isa, Claudine. Ang patuloy ni Renz, ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa bawat kasinungalingan. Mayroon akong pirmadong pahayag mula sa mismong kasambahay ni Leandro. Isinalaysay niya kung paano mo ipinagyabang sa kanya ang perang nakuha mo mula sa asawa mong patay gutom. Sinabi mo pa na iyon ang huling contribution ni Inay para sa bagong buhay mo. Bumagsak ang balikat ni Claudine. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ang nadurog sa harap ng buong bansa. Ang host ng programa,
na kanina ay tila naaawa sa kanya, ay tumingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Ang mga komento sa social media, na kanina ay pabor sa kanya, ay mabilis na nag-iba. Ang mga salitang gold digger at walang puso ay bumaha sa bawat screen. Pinyatawad na kita, Claudine. Ang malumanay ngunit seryosong pahayag ni Renz. Pinyatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang perang ninakaw mo, huwag mo nang ibalik. Ituring mo na lang yon na bayad ko sa lahat ng mga taon na sinayang ko sa isang taong hindi marunong magmahal. Renz, please! Huwag mong gawin ito sa akin! Ang sigaw ni Claudine, na ngayon ay tuluyan ang nagwawala sa harap ng kamera. Nagkamali lang ako. Tao lang ako. Pakinggan mo ako. Tapos na ang palabas, Claudine. Ang huling sabi ni Renz, sana ay mahanap mo ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng pera. At sana, sa bawat gabi na matutulog ka, maalala mo ang mukha ng isang inang namatay nang dahil sa iyong kasakiman. Naputol ang tawag. Ang studio ay muling binalot ng katahimikan, maliban sa tunog ng mahihina at paulit-ulit na hikbi ni Claudine, na ngayon ay nakasalampak na sa sahig. Ang host ay tumingin sa kamera at nagpahayag ng kanyang huling salita tungkol sa halaga ng katapatan at tunay na yaman bago tuluyang nagtapos ang programa. Sa loob ng ospital, ibinaba ni Renz ang kanyang telepono. Naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Elena, na nooy nakatitig sa kanya ng may labis na paghanga at pagmamahal. Inabot ni Elena ang kamay ni Renz at marahan itong pinisil. Tapos na, Renz, malaya ka na. Ang bulong ni Elena. Huminga ng malalim si Renz at tumingin sa bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa pagitan ng mga ulap. Hindi na siya ang lalaking sawi sa Quiapo. Siya na ang lalaking handang harapin ang bukas, bitbit ang aral ng nakaraan, at ang pag-asa ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, napansin ni Renz ang isang maliit na puting sobre na iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang nakasulat na pangalan sa labas, ngunit sa loob nito ay may isang litrato. Isang litrato ng kanyang ina noon kabataan nito na matagal na niyang hinahanap. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang maikling mensahe sa Tagalog. Hindi lahat ng lihim ay masama, Renz. May mga katotohanang mas mainam na manatiling nakatago hanggang sa tamang panahon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matinding gulo sa telebisyon at ang ingay ng syudad ay tila unti-unting humuhupa sa pandinig ni Renz. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang yumaman siya, hindi ang mga graph ng benta o ang mga legal na dokumento ang kanyang inasikaso. Sa halip, natagpuan niya ang sarili sa loob ng kanyang sasakyan kasama si Elena, habang binabaybay ang daan patungo sa isang pribadong sementeryo sa paanan ng bundok sa Rizal. Doon niya inilipat ang mga labi ng kanyang ina sa isang lugar na payapa, malayo sa ingay at usok ng Maynila. Nang marating nila ang puting marmol na himlayan ni Inay Luz, tumigil ang mundo para kay Renz. Hindi na ito ang maputik at madilim na sementeryong pinangarap niyang takasan noon. Ang paligid ay nababalot ng luntiang damo at ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak ng sitsirika at rosal. Dahan-dahang lumapit si Renz. Dala ang isang bungkos ng paboritong bulaklak ng kanyang ina. Inay, nandito na po ako. Ang pabulong na sabi ni Renz. Ang kanyang boses ay tila isang himig na puno ng paggalang at pangungulila. Maayos na po ang lahat. Wala na pong mananakit sa atin. At ang pangalan ninyo, Inay, ay nagbibigay na ngayon ng liwanag sa maraming tao. Lumapit si Elena at tumayo sa tabi ni Renz. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kamay sa likod ni Renz. Ipiranaramdam na naroon siya bilang katuwang sa bawat sakit na natitira pa sa puso ng binata. Ang init ng palad ni Elena
ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pambihirang sandali ang naganap. Isang puting paru-paro ang dahan-dahang lumipad mula sa mga bulaklak at paikot-ikot na lumapit sa kanila. Sa halip na lumayo, marahan itong dumapo sa balikat ni Elena. Ang mga pakpak nito ay dahan-dahang gumagalaw na tila ba bumubulong na isang pagbate. Napatitig si Ren sa paru-paro at pagkatapos ay sa maamong mukha ni Elena. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila ba ang kanyang ina mismo ang nagpapahayag ng pagsang-ayon sa babaeng nasa kanyang tabi. Ang pait ng pagtataksil ni Claudine ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang dalisay at malalim na pagmamahal para sa nurse na hindi siya iniwan sa dilim. Dahan-dahang lumingon si Renz kay Elena. Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga at tinitigan ito ng may buong katapatan. Elena, noong gabing nakita ninyo ako sa labas ng simbahan, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Inakala ko na ang pag-ibig ay isang sumpa na nagdadala lamang ng sakit. Pero dahil sa iyo, natutunan kong muling maniwala. Dinukot ni Renz mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi ito kasing laki o kasing garbo ng mga alahas na hiningi sa kanya ni Claudine noon. Ngunit ang halaga nito ay nagmumula sa katapatan ng pusong nag-aalay nito. Elena, hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang pagsubok dahil alam nating dalawa kung gaano kalupit ang mundo. Pero ipinapangako ko na sa bawat hakbang, sa bawat tawa, at sa bawat luha, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Elena, papayag ka bang maging katuwang ko sa pagbuo ng isang bagong umaga? Papayag ka bang maging asawa ko? Nanggilid ang mga luha sa mga mata ni Elena. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang emosyon. Oo, Renz. Kahit noong wala ka pang kahit ano, handa na akong samahan ka. At ngayon, higit pa sa yaman mo, ang puso mo ang gusto kong makasama habang buhay. Isinuot ni Renz ang singsing sa daliri ni Elena at sa harap ng himlayan ng kanyang ina, selyado na ang isang pangakong hindi kailanman mababasag. Ang hangin ay muling umihip ng malakas. Tila ba isang masigabong palakpakan mula sa kalangitan. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, magkahawak kamay at puno ng pag-asa, napansin ni Renz ang isang itim na envelope na nakaipit sa windshield ng kanyang kotse. Walang tao sa paligid, tanging ang malawak na sementeryo lamang. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang maikling sulat na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Ang tunay na katarungan ay hindi natatapos sa pagpapatawad, Renz. Ang huling piraso ng katotohanan tungkol sa iyong ama ay naghihintay sa iyo sa lumang simbahan ng Quiapo. Napatigil si Renz. Ang misteryosong mensahe ay tila isang anino mula sa nakaraan na ayaw siyang tantanan. Sino ang nagpapadala ng mga sulat na ito? At ano ang kinalaman ng kanyang ama na matagal na niyang inakalang patay na sa lahat ng biyayang natatanggap niya ngayon? Sa gitna ng masikip at maingay na paligid ng Quiapo, kung saan ang amoy ng insenso at ang usok ng mga sasakyan ay naghahalo sa hangin, isang payak na seremonya ang nagaganap sa loob ng lumang simbahan. Walang nagagandahang bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Walang mahabang carpet na kulay pula, at walang mga sikat na personalidad na nagpaparangya ng kanilang mga suot. Ang simbahan ay tila naging isang tahimik na kanlungan. Inilawan lamang ng mga kandilang dahan-dahang nauubos ang mitsa na nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa bawat sulok ng dambana. Naglalakad si Elena sa gitna ng pasilyo. Suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa lokal na tela. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mismong semento
kung saan niya unang nakitang nakahandusay si Renz. Ngayon, sa dulo ng pasilyong iyon, naghihintay ang lalaking dating walang-wala. Ngunit na yon ay nagmamay-ari ng isang pusong puno ng pag-asa. Nakatayo si Renz sa harap ng altar. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinagmamasdan ang dalagang unti-unting lumalapit sa kanya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Aling Nena. Suot ang kanyang pinakamagandang barot saya, panakanakang pinupunasan ang kanyang mga mata ng isang puting panyo. Para kay Aling Nena, ang sandaling ito ay hindi lamang isang kasal. Ito ay ang katuparan ng isang panalangin dinala niya sa paanan ng Nazareno gabi-gabi. Nang marating ni Elena ang tapat ni Renz, kinuha ng binata ang kamay ng dalaga at dahan-dahang humarap sa pare. Ang boses ng koro sa itaas ay marahang umaalingaw-ngaw. Ang kanilang mga himig ay tila mga tinig ng mga anghel na nagbabasbas sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy. Dito tayo nagsimula, Elena, ang pabulong na sabi ni Renz habang nagpapalitan sila ng mga panata. Sa lugar na ito, tinalikuran ako ng lahat. Pero dito rin kita natagpuan. Ang yaman ko ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang bawat sandali na pinili mong manatili sa tabi ko noong ang tanging kaya ko lang ibigay ay ang aking mga luha. Dahan-dahang isinuot ni Renz ang singsing sa daliri ni Elena. Ang bawat salitang binibitawan nila ay selyado ng katapatan, hindi ng kontrata. Nang ideklara silang mag-asawa, isang pambihirang katahimikan ang namayani na sinundan ng marahang pag-ihip ng hangin mula sa bukana ng simbahan, tila ba isang huling haplos mula kay Inay Luz na nagpapahiwatig ng kanyang kagalakan mula sa kabilang mundo. Pagkatapos ng seremonya, sa halip na pumunta sa isang mamahaling hotel para sa isang piging, inakay ni Renz si Elena patungo sa labas ng simbahan. Doon, naghihintay ang daan-daang mga pamilya, ang mga vendor, ang mga bata sa kalsada, at ang mga taong dating naging kasama ni Renz sa hirap. Naghanda si Renz ng isang malaking salu-salo sa mismong patio ng simbahan. Ang bawat mesa ay puno ng mga pagkaing Pilipino, at ang bawat mukha ay mababakas ang tunay na saya. Sa gitna ng kasiyahan, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong ang lumapit kay Renz. Hawak nito ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Renz, ang tawag ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang tinig mula sa malayong nakaraan. Ako si Mang Tomas, ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Matagal kitang hinanap. Ang iyong ama, hindi siya namatay dahil sa aksidente lamang. Namatay siya habang pinoprotektahan ang mga lupain ng mga magsasaka sa probinsya laban sa mga gahaman. Napatigil si Renz. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang nawawalang piraso ng isang puzzle na ngayon lang nabubuo. Ibinigay ng matanda ang kwaderno. Diyan nakasulat ang lahat ng kanyang pangarap. Ang lottery ticket na nakuha mo, hindi yun swerte lang. Yun ang bunga ng bawat kabutihang itinanim ng iyong ama na ngayon mo lang inaani. Ipinagmamalaki ka niya, Renz. Naramdaman ni Renz ang isang matinding bugso ng emosyon. Niyakap niya ang lumang kwaderno sa kanyang dibdib, habang ang kabilang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit kay Elena. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Ang kanyang yaman ay may mas malalim na pinagmulan, isang pamana ng dangal at katapatan. Habang lumulubog ang araw at ang mga ilaw ng Quiapo ay nagsisimulang magdingning, nakatayo ang mag-asawa sa gitna ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ang Luz de la Madre Foundation ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang komunidad ng mga taong nagtutulungan. Sa di kalayuan, sa madilim na sulok ng kalsada, makikita ang isang babaeng nakasuot ng punit-punit na damit, nakatingin sa masayang piging mula sa malayo. Si Claudine. Hawak niya ang isang piraso ng tinapay na nakuha niya mula sa rasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at huli ng pagsisisi. Nakita niya ang kislap ng saya sa mga mata ni Renz. Isang saya na hindi kailanman mabibili ng anumang ginto. Inay, Itay,
Maayos na po ang lahat. Ang huling bulong ni Renz sa hangin, habang ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay unti-unting naglalaho sa gabi na naghuhudyat ng isang tunay at pangmatagalang simula. Ang bawat kaskas ng walis, tingting sa magaspang na aspalto, ay tila isang paalala sa bawat segundo ng buhay na sinayang ni Claudine. Nakayuko siya. Ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba dahil sa maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng nakatirik na araw. Wala na ang makinis at mapuputing kamay na dati, ay puro mamahaling alahas ang palamuti. Ngayon, ang kanyang mga daliri ay puno na ng kalyo at ang kanyang mga kuko ay itim dahil sa dumi ng kalsada. Bilang isang janitor sa isang maliit na mall sa labas ng lungsod, ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang pangalan na wala na ring saysay sa paningin ng mga tao. Minsan, sa kanyang pag-uwi sa barong-barong na tinitirhan nila ng kanyang ina, nadadaanan niya ang mga billboard kung saan nakapaskil ang mukha ni Renz kasama si Elena. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga sulo na nagbibigay ng liwanag sa buong Maynila, habang siya ay unti-unting nilalamon ng dilim. Si Aling Susan, na dati ay ubod ng daldal sa pangungutya kay Renz, ngayon ay nakahiga na lamang sa isang manipis na banig, inuubo at walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa kawalan nila ng pera. Claudine, nasaan ang pagkain ko? Yan lang ba ang naiuwi mo? Isang supot ng pandesal at kape? Ang bulyo ng kanyang ina. Ang boses nito ay paos at puno ng pait. Sabi ko na nga ba, wala ka talagang kwenta. Kung hindi mo sana iniwan si Renz, hindi tayo naghihirap ng ganito. Hindi na sumagot si Claudine. Nilunok niya ang bawat lait ng sariling ina, ang mismong taong nagtulak sa kanya na talikuran ang kabutihan ni Renz noon. Ito ang kanyang parusa. Ang mabuhay sa piling ng isang taong ang tanging alam ay manisi, habang ang sarili niyang konsensya ay gabi-gabing bumubulong ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Naalala niya ang 50,000 piso na ninakaw niya. Naglaho na ang perang yon sa loob ng ilang linggo noon kasama niya si Leandro, ngunit ang bigat ng kasalanan yon ay tila isang tanikala na habang buhay niyang hihilahin. Isang hapon habang maglilinis si Claudine sa labas ng mall, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Renz. Maayos ang kanyang suot, puno ng dangal ang bawat galaw, at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng tunay na kapayapaan. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang braso si Elena, na ngayon ay halatang nagdadalang tao na. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap sa paraang puno ng pagmamahal at pag-unawa. Napatigil si Claudine. Ibinaba niya ang kanyang walis at pilit na nagtago sa likod ng isang malaking poste. Natatakot na baka makita siya ni Renz sa ganoong kalagayan. Pinanood niya silang pumasok sa loob. Nakita niya ang paggalang ng mga tao sa paligid kay Renz. Hindi dahil sa pera nito, kundi dahil sa kabutihang ipinapakita nito sa lahat. Doon ay tuluyang bumuhos ang mga luha ni Claudine. Hindi dahil gusto niyang makuha ang pera ni Renz, kundi dahil napaddanto niya na ang tunay na nawala sa kanya ay hindi ang yaman, kundi ang pagkakataong mahalin at mahalin ng isang taong tapat. Sa kabilang banda, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa New Bilibid Prison, nakaupo si Leandro Fajardo sa sahig. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa malamig na rehas na nagsisilbing hangganan ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay naibenta na upang bayaran ang kanyang mga utang at ang pinsalang ginawa niya sa kumpanya. Wala siyang kahit isang kaibigan o kapamilya na bumibisita sa kanya. Ang tadhana ay mabilis na naningil sa lahat ng kanyang panggagamit at kasamaan. Habang naglalakad si Renz sa loob ng mall kasama si Elena, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Lumingon siya sa direksyon ng post kung saan nagtatago si Claudine. Hindi niya nakita ang mukha ng babae, ngunit naramdaman niya ang isang pamilya na presensya ng kalungkutan. Gayunpaman, sa halip na lumapit o magtanong,
Mas hinigpitan ni Renz ang hawak sa kamay ni Elena. Ayos ka lang ba, Renz? Ang malambing na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay sapat na upang pawiin ang anumang anino ng nakaraan. Ngumiti si Renz at hinalikan ang noo ng kanyang asawa. Ayos lang ako, Elena. Naiisip ko lang kung gaano kaganda ang bukas na naghihintay para sa atin. Wala na tayong kailangang balikan sa nakaraan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong syudad. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang landas na tinataha. Para sa mga taong naghasik ng dilim, ang gabi ay tila walang katapusan. Ngunit para kay Renz at sa mga taong naniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad at katapatan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa isang mas maliwanag na umaga. Ang tunay na katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng paghihigante. Kung minsan, sapat na ang makitang ang bawat isa ay ani ang bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang huling pagtatagpo ng mga pusong sinubok ng tadhana. Sa malawak na balkonahe ng kanilang tahanan na nakaharap sa dapit-hapon ng Manila Bay, nakatayo si Renz habang karga-karga ang isang sanggol na himbeng na natutulog. Ang bata, na pinangalanan nilang Maria Luz, ay may mga matang tila bituin at balat na kasing lambot ng mga ulap. Sa bawat mahinang paghinga ng kanyang anak, naramdaman ni Renz ang isang pambihirang uri ng kapayapaan na hindi kailanman kayang ibigay ng 750 milyong piso. Lumabas si Elena mula sa loob ng bahay. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan ng isang ina at asawang ganap na ang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumabi kay Renz at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng ginentuang kulay sa buong paligid. Renz, naalala mo ba ang gabing iyon sa Quiapo? Ang malambing na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang dapit-hapong awit. Sino ang mag-aakalang ang lalaking basang-basa sa ulan noon ay magiging sandigan ng napakaraming tao ngayon? Ngumiti si Renz at hinalikan ang buhok ng kanyang asawa. Pinatawad ko na ang lahat, Elena. Ang bawat sipa ni Claudine, ang bawat pananakit ni Leandro, ang lahat ng iyon ay naging bahagi lamang ng isang mahabang paglalakbay patungo sa iyo. Hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil ang puso ko ay wala ng puwang para sa galit. Mas mahalaga sa akin ang katahimikan nating tatlo kaysa sa ingay ng nakaraan. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Renz ang init ng kwaderno ni Mang Tomas na nakapatong sa mesa sa tabi nila. Natutunan niya na ang tunay na katarungan ay hindi nakikita sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagbangon ng sariling dangal. Ang Luz de la Madre Foundation ay patuloy na lumalago, hindi na lamang bilang isang bahay kalinga, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa na ang bawat Pilipino ay may pagkakataong magsimulang muli. Anuman ang kanilang nakaraan. Nahanap na ni Renz ang tunay na yaman. Hindi ito ang mga gintong inisyal sa kanyang mga kagamitan, kundi ang pagmamahal na walang hinihinhing kapalit, ang katapatan sa gitna ng unos, at ang pagkakataong maging ama sa isang henerasyong hindi na makakaranas ng pait na kanyang pinagdaanan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, naramdaman ni Renz ang presensya ng kanyang ina sa bawat ihip ng hangin. Alam niyang sa bawat ngiti ni Elena at sa bawat paglaki ni Maria Luz, ang alaala ni Inay Luz ay mananatiling buhay. Ang gabi ay dumarating, ngunit para kay Renz, ang liwanag ng bagong umaga ay hinding-hindi na muling magdidilim. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang barya, kundi sa tibay ng kanyang kaluluwa sa harap ng pagsubok. At sa huli, ang pag-ibig na itinanim sa gitna ng luha ang siyang aanihin ng may wagas na ligaya.